Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. Mukhang nahuhuli po sa sariling bibig ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang pagsisinungaling at ang kanyang pambubudol. Kasi nga dun sa naging press conference niya nung after na arestuhin si Pangulong Duterte ng PNP dahil daw dun sa warrant of arrest na pinadaan ng ICC sa Interpol. So ang ginawang palusot dito ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi daw po siya pwedeng tumanggi sa request ng ICC na kailangan nilang makuha si Pangulong Duterte at ito ay may dala dun sa ICC sa The Netherlands. So dito ipaliliwanag po ni Sas Rogando Sasot kung ano po yung pagsisinungaling na nakita niya na ginawa ng Marcos administration. Siyempre, sa pangunguna ito ng ating Pangulo dahil siya yung ah, commander-in-chief ng PNP at ng AFP. So malamang sa malamang siya yung nag-orchestra kung paano po mabitbit si Pangulong Duterte papunta sa The Netherlands. So ito, bago natin simulan tong video na to, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot mo na yung subscribe button. At the same time, palike na rin ng video dahil dito sa Makapili TV, ibabalita po natin yung mga balitang hindi masyadong ibinabalita ng mainstream media. Kaya ito, panoorin po natin si Sas Rogando Sasot kung paano niya nahuli sa sariling bibig ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang pagsisinungaling. Okay? Ito yung i-share nyo muna ito para malaman ng maraming tao ang ating chika. Okay. I-share ninyo ito dahil halata nang nagsisinungaling si Bongbong Marcos, lalong lumalala ang kanyang kasinungalingan dahil may ebidensya. Hindi ito fake news. Kaya Claire Castro, tigilan mo na yung pagsisinungaling mo. Tigilan na sana ni Claire Castro ang kanyang pagsisinungaling at ni Bongbong Marcos. Okay, so sana yung mga sundalo at pulis makinig sa akin dahil niloko kayo ni Bongbong Marcos. Which is what's going to be revealed. And hindi ito fake news because this is based on evidence galing mismo sa ICC. So, i-release nyo ito, i-share nyo na sa inyong mga chat groups, kainuman, kabarkada, kaek-ekan. Ayan, para malaman ninyo kung nakikinig kayo, ha? Kung nakikinig kayo, yung mga sundalo at pulis, sana nakikinig kayo. Hindi ba? Dahil niloloko na naman tayo ng ating commander in Coca-Cola. Ay, nako. Okay. So, ano ba tong sinasasabihin ko ngayon? Okay. Bibigyan ko muna kayo ng konteksto. Okay. Eto. Naalala nyo tong sinabi ni BBM. Yan. Ang sabi niya, palakihin natin para makita nyo. Okay. Okay. So, ang sabi ni Bongbong Marcos, di ba kasi pinatanong siya, bakit mo sinurrender? Di ba, bakit mo sinurrender? Ang sabi ni Bongbong Marcos, Interpol asked for help and we obliged because we have commitment to the Interpol. We have to fulfill. Okay. If we don't do that, they will no longer help us with other cases involving Filipinos fugitives abroad. Okay. So, ang sabi niya, may request kasi yung Interpol Kaya, sinurrender. So, kaya kung sinurrender, kasi may request yung Interpol. Kaya hindi natin to ginawa, baka hindi na tayo tulungan ng Interpol sa mga fugitives abroad. Ganon, hindi ba? Ganon ang eksena ni Bongbong Marcos. Okay. Ano ngayon ang tunay na nangyari? Ano na ngayon ang tunay na nangyari? Siyempre, meron kasing kalalabas lang ito kahapon. Okay, kahapon. To. Straight from the ICC website. Okay. Ayan, public redacted version
of prosecution urgent application under Article 58 for a warrant of arrest against Rodrigo Roa Duterte. Kalalabas lang. So, yung warrant, nag-request ng warrant ang ICC, ang prosecutor ng ICC ng February 10, 2025. February 10, 2025, di ba? Okay. Bakit ganun sila ka-urgent ng February 10, 2025? Ang haba ng investigation, no, di ba? Tapos biglang February 10, saka kayo nag-request ng warrant. Bakit? Bakit kamo? Sabihin nyo muna, bakit? Sabihin mo muna kayong ganyan, bakit February 10, 2025 nag-request ng warrant? Everybody now, in your homes, sa mga offices, sigaw ang sambayanan. Bakit February 10, 2025, biglang nag-request ng warrant ang prosecutor ng ICC sa mga judges? May mga taga Mindanao dyan, nanonood ba kayo? Ayan, ang dami Bakit? naman bakit. Bakit? Ano to? Chicken bucket. Okay, so bubuksan na natin ang envelope. Ang di ba? Napaka-sneaky. Okay, nandito yan. Okay. Ito ang dahilan ng prosecutor kung bakit nag-request ng warrant of arrest ng February 10, 2025. Okay. Ang sabi sa mismong dokumento ng ICC, there is a realistic but time-limited possibility of securing Duterte's arrest. In the late 2024, the government of the Philippines publicly announced for the first time that it may execute an ICC arrest warrant. In late January 2025, the government publicly stated that it would execute an ICC arrest warrant if a request to do so is made through Interpol. Itong pinaka maganda dyan, yung redacted. Okay, ibig sabihin po ng redacted, confidential. Okay, 570, ayan confidential. Ito yung niya, may document confidential. Hindi nila nilagay kung ano. You know what, kung ano ito? In the context of this paragraph, it is the government communication to the ICC. Communication ni BBM sa prosecution. So, ibig sabihin, sinakyan din ni Pangulong Bongbong Marcos yung estilong ginagamit ng mga komunista, ng mga dilawan, tsaka ni Trillanes na hihingi ng tulong sa ICC para yung ICC yung magsiserve ng warrant ng ICC. So, hihingi sila ng tulong sa Interpol para yung Interpol ang magsiserve ng arrest warrant. Alam naman natin na wala namang police power yung Interpol. Kasi kung tutusin, pwede naman tumanggi ang gobyerno ng Pilipinas. Sabihin na hindi namin ino-honor yung arrest warrant ng ICC. So, walang magagawa yung Interpol doon kasi ang trabaho lang naman ng Interpol through red notice is i-inform lang yung bansang nag-request na hanapin yung person na fugitive at i-report lang nila na nakita nila kung nasan na nagtatago yung fugitive na yun. Like yung example nga kay Arnie Tevez, diba, kay Congressman Arnie Tevez, nalaman ng Interpol na nasa Timor-Leste si Congressman Arnie Tevez. So, nireport lang sa gobyerno ng Pilipinas na nandun sa Timor-Leste si Arnie Tevez. Pero, hindi ba kayo nagtataka bakit until now hindi pa nila napapauwi si Arnie Tevez dito sa Pilipinas? Ilang buwan na po siyang nandoon. Kasi nga, china-challenge pa ni Arnie Tevez yung legality ng arrest warrant niya dito sa Pilipinas. So, kumbaga meron pa siyang motion doon para manatili pa siya sa Timor-Leste at wala magawa yung Interpol dahil kailangan nilang sumunod sa bansa ng Timor-Leste dahil kumbaga
nasa kanilang pagpapasya kung pauuwiin na si Arnie Tevez, kung kumbaga kung igagrant ng Timor-Leste yung request ng Pilipinas na mabitbit na si Arnie Tevez. Pero 'di ba, hanggang ngayon nandun pa rin sa Timor-Leste, walang magawa ang Interpol. So yun po yung ibig sabihin dito ni Sas Rogando Sasot. So tuloy natin. Prosecutor. Yes, because yung mga ganyang communications, they are confidential. Okay? Because they are diplomatic correspondence. That's why it is redacted. Sabi ng ICC, okay. So nakita niyo yung reason ng ICC, di ba? Public statement ng gobyerno ni Bongbong Marcos at ang suggestion noong January 2025 ni Bongbong Marcos ng gobyerno niya na i-execute namin ang ICC warrant. Basta i-request nyo lang via Interpol. Okay. Nagets nyo na. Nagets nyo na mga friends. Nagets nyo na. Kung nagets nyo na, madali namang magets, di ba? Di ba? Gets. Okay. Tapos, after nun, biglang may redacted. Di ba? Kasi kung public announcement yung redacted, hindi mo naman i-redact. Kaya yan ay official government communication to the ICC, kaya redacted. Nagets nyo? Okay? Usually kasi pag diplomatic correspondences na ganyan, redacted yan. Okay? So, niredact nila. Okay. Should this eventuate, the prospects of arresting Duterte will likely disappear. So, ano ibig sabihin yan? Kung mangyari ito, okay, should this eventuate, the prospect of Duterte will likely disappear. Ano yung dito sa redacted? Ano dito yung sa redacted? Magkatabing sentence eh. Ano dito yung sa redacted? Ang sinabi ng ICC na should this eventuate. Ano yung ibig sabihin nun? Ibig sabihin na should eventuate, kung mangyari ito, ang possibility na ma-arrest natin si Duterte ay mawawala. Okay. So may sinabi ang gobyerno ni Bongbong Marcos or anyone, okay, si Bongbong Marcos or whoever, na nandito yan sa redacted. Ngayon nangamba ang ICC doon dito sa nakalagay sa redacted. Na kung mangyari yung nakalagay sa redacted, baka hindi na nila ma-arrest si Digong. Ano yung binalaan? Ano yung binalaan nyo sa ICC? Bongbong. Na kung mangyari yon, baka hindi na nila ma-arresto si Digong. Ano yan? Baka matanggal ka sa pwesto? Aray ko po. So ibig sabihin, nakakaramdam pala si Bongbong Marcos na baka hindi niya matapos sa kanyang termino, or baka naman hindi manalo yung mga pambato niya dahil sa tuwing may meeting or ba may rally si Pangulong Duterte. Nakikita mo pag kinumpir mo yung dami ng mga pumupunta doon sa rally ni Bongbong Marcos sa kanyang mga kandidato niya doon sa kandidato ni Pangulong Duterte. Siguro nakikita niya yung comparison at kung mananalo yung PDP laban, kung makapasok yung siyam na yon, eh mukhang mahihirapan na or hindi tumagal yung pag-upo ni Bongbong Marcos, hindi niya matapos yung kanyang termino. Kaya siguro sumulat siya sa ICC na madaliin na at susuportahan niya. So ibig sabihin, totoo yung sinasabi nila na si Bongbong Marcos, iba yung sinasabi niya sa ginagawa niya. Kasi nga 'di ba, sinabi niya na hindi siya makikipagtulungan sa ICC dahil meron tayong sariling jurisdiction. Ay, kung ibig sabihin, walang jurisdiction ng ICC dahil meron gumagana naman ng ating justice system. Pero sa likod pala nun, palihim siyang kumikilos para hilutin na maaresto si Pangulong Duterte. So, panibagong pambubudol na naman pala yung ginagawa rito
tulad nung 20 pesos na bigas, 'di ba? Kumbaga isa 'yun sa mga naging factor kung bakit nakakuha siya ng gano'ng karaming boto. Aside dun sa sinamahan siya ni VP Sara, eh, ginamit niya yung 20 pesos na bigas. So, iba yung sinasabi sa kanyang ginagawa. Kaya nangamba ang ICC na kung mawala ka sa pwesto, ay baka hindi na nila maaresto si Duterte. Nagets nyo na. Kaya, isang malaki na namang budolero ang ating commander in Coca-Cola. O, kayo nagbigay eh. O, So, yan po. So, wag na po tayong magpabudol o wag kayo uling magpabudol sa mga bumoto kay Bongbong Marcos na sinasabing nabudol sila. Eh, wag na ho kayong magpabudol uli. Wag niyo na pong iboto yung mga ine-endorse yung mga kandidato. Bagkus, vote straight sa PDP laban na ine-endorse ngayon ni Pangulong Duterte. So, para lang sa pagbabago ng ating bansa dahil wala tayong makukuhang tibay ngayon kung si Pangulong Bongbong Marcos pa rin yung mauupo or yung mga tao niya yung mauupo doon. Siyempre, kailangan sumipsip ng mga kumag na yon. Eh, siyempre, magiging sunod-sunuran din yan kay Bongbong Marcos. Kaya, napaka-importante po na iboto po natin yung mga dapat na iboto. Kaya para po sa akin, vote straight po sa PDP laban. Siyam po yun. Bahala na po kayo sa tatlo kung sino-sino po yung idadagdag ninyo. Pero kung inyong mamarapatin, baka pwede nyo isama si Ben Tulfo at si Congressman Busita. So ito, maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.